Ang Ukraina ay patuloy na nakakakuha at nagpapalaya ng mga bagong teritoryo na ibig sabihin ay nananalo sila. Kailangan lang maghintay at makakamit na ang layunin ng estratehikong pagkatalo ng Rusya. Naintindihan? Ikinagagalak kong muli kayong tanggapin, Ginoong Pangulo Lukashenko, aking mahal na kaibigan. Sa lahat ng aspeto ng pag-unlad ng ekonomiya, ginagamit ng Belarus ang inyong mga teknolohiya at kami ay nasisiyahan sa antas ng mga teknolohiyang ito. Itigil ang mga pag-ataking malalim sa teritoryo ng isa't isa. Habang si Vladimir Putin ay ngayong araw na nagsasalita sa publiko tungkol sa negosasyon sa Ukraine, ipinadala ng Kremlin si Lukashenko sa China para makipagkita kay Xi Jinping matapos ang closed-door meeting sa Balday. Ngayon, malinaw na ang binabalak ng dalawang diktador, ang Ruso at Belarusian. Si Vladimir Putin, sa ika-4 na beses mula na magsimula ang digmaan, ay muling nadagdagan ang kanyang mga gwardya, kabilang si Alexander Lunin na nangakong itataas si Adams. Ang hukbong nagmartsa patungong Moscow ay nakusahan ng ekstremismo at nazismo. Si Vladimir Putin ay ikalawang beses nang nagpahayag sa loob ng isang linggo ng kahandaang makipag-usap para sa kapayapaan sa Ukraine matapos ang sunod-sunod na pag-atake sa mga oil refinery at nanawagan kay Donald Trump na bumalik sa usaping Ukraine. Bagaman inamin ko na talagang walang naging kasunduan sa Anchorage nung nakaraang taon. Bukod pa rito, sinabi ni Putin na iminungkahi ng Ukraine sa Russia na itigil ang malalayong pag-atake sa teritoryo ng isa't isa at ituon na lang ang labanan sa linya ng harapan, partikular sa 4 na rehiyon. Pero wala namang ebidensyang ipinakita si Putin dito. Habang ikinukwento ang sitwasyon, nagimbento si Vladimir Putin ng kwento tungkol sa pagkukubkob sa mga unit ng Ukraine sa paligid ng Stary Oskol at inanunsyo ang labanan malapit sa Belgorod. Kasabay nito, sa wakas ay inamin ni Vladimir Putin ang kakulangan ng fuel sa buong Russia, ngunit muli niyang minaliit ang problema, sinabing ilan lamang sa mga uri ng gasolina ang kulang. Pagkatapos nito, naglabas si Putin ng utos na tuluyang ipagbawal ang pag-export ng lahat ng uri ng fuel, pati diesel. Samantala, sa mga rehiyon ng Russia, nagsimula na ang malawakang mga raid sa mga Ruso para maganap ng mga Ukrainian na saboteur. Halimbawa, sa rehiyon ng Murmansk, isinara nila ang mga kalsada papasok ng lungsod at sinusuri ang lahat ng sasakyan. Hindi nakatakataka na inamin ni Vladimir Putin na matagumpay na nire-recruit ng mga Ukrainian Security Agency ang mga taksil na Ruso. Ako si Alex Ipichi, talakayin natin ng sabay-sabay ang lahat ng mga paksang ito ng masinsinan. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito, at huwag kalimutang mag-iwan ng inyong komento sa ilalim ng video na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pichi News, ang link ay nasa video description. Vladimir, gusto kong sabihin na ang pag-atake sa ating civilian infrastruktura ay hindi lang para saktan tayo o magdulot ng pinsala. Sa tingin ko, mahalaga rito para sa kalaban at pampalakas sa kanilang kampanya sa impormasyon. At marahil kung magiging mas eksakto, hindi lang ito kampanya, kundi isang operasyong pang-impormasyon bilang bahagi ng kanilang pakikibaka laban sa Rusya. Vladimir Putin. Sa pinakamababa, layunin nila magdulot sa atin ng kawalan ng tiwala sa sarili, sa ating kakayahan, at mas maganda pa kung madudulot ito ng pagkakabaha-bahagi sa lipunan ng Ruso. At pilitin ang Rusya na pansamantalang itigil, kahit saglit lang, ang paglusod ng ating mga tropa sa linya ng labanan. At lumihan ng mga kondisyon para simulan ang proseso ng negosasyon sa mga paborableng kalagayan para sa kanila, ibig sabihin, para sa ating kalaban. Sa nakalipas na 24 na oras, nagbigay ng ilang pahayag si Vladimir Putin na nagsasabing handa na ulit ang Kremlin makipag-usap sa Ukraine at hinihiling kay Trump na balikan ang paksang ito. Pero sa totoo lang, malinaw na may binabalak ang Kremlin kasama ang Beijing at Minsk at pag-uusapan natin kung ano nga ba yon. Pero unahin muna natin ang lahat ng bagay ayon sa pagkakasunod-sunod. Sa ikalawang pagkakataon sa nakalipas na isang linggo, sinabi ni Vladimir Putin na handa ang Russia na muling ipagpatuloy ang negosasyon sa mga kinatawan ng Estados Unidos tungkol sa pagtatapos ng digmaan sa Ukraine. Narito ang kanyang sinabi, matapos ang lahat ng pangyayari sa mainit na yugto ng usaping Iran, inaasahan naming dumating ang mga kinatawan ng administrasyon ng Estados Unidos na ilang beses na naming nakatagpo sa Moscow. Handa kaming ituloy ang negosasyon at talakayin lahat ng detalye at modalidad kung hindi man mga kasunduan ay ang mga paksang tinatalakay. Maipahiwatig kina Steven Witkoff at Jared Kushner na pumunta noon sa Moscow para sa pagpupulong. Nakapagpulong na rin ng ilang beses si Steven Witkoff kay Putin.
Kasabay nito, kinumpirma ng presidente ng Russian Federation na sa summit kasama ang Amerikanong leader na si Donald Trump sa Anchorage na naganap noong Agosto ng nakaraang taon ay talagang walang naabot na anumang konkretong kasunduan ang dalawang panig. Gayunpaman, ayon sa kalbong diktador, tinalakay ang ilang mga posibilidad para tapusin ang digmaan, pati na rin ang mga kompromiso. Isa pang pahayag ni Putin, inalok nila kami roon na magkompromiso. Nag-isip kami hindi agad-agad, pero dumating kami sa Anchorage at sinabi, oo, pumapayag kami. Wala kaming narinig na ibang posisyon mula sa panig ng Amerika mula sa administrasyong Amerikano. Nakakatuwa dito kasi kung medyo may utak lang ang mga Ruso, magtatanong sana sila, sandali, tungkol saan nga ba paulit-ulit na sinasabi ni Yushakov, Lavrov, Peskov, Medvedev at ng buong barkada na yan? Sila mismo ang nagsasalita tungkol sa kung anong diwa ng Anchorage, tungkol sa kung anong mga kasunduan sa Alaska at kung ano-ano pa. Pero si Putin, gaya ng dati, inilulubog na naman ang mga hindi naliligo na Rusong ito sa sarili nilang dumi at sinasabi, oo nga pala, wala namang naging kasunduan. Sandali, anong kasunduan? Sabi niya, nag-usap lang naman kami doon at wala namang kasunduan. Ganyan talaga ang mga Ruso. Kaya nilang magsinungaling ng paulit-ulit, gumagawa pa sila ng mga alamat. At kapag nahuli na sila sa kapal ng mukha nila at itinuturo sa kanila ang katotohanan at sinasabing, sandali, anong kasunduan? Kamakailan lang, sinabi ni Marco Rubio, wala namang naging kasunduan, sabi niya, may mga suhestyon lang. Pagkatapos nito, ang Ruso na parang walang nangyari, sasabihin lang, oo nga, wala naman. Sino ba ang may kasunduan? At meron ba? Wala namang nagsabi na may mga naging kasunduan. At kapansin-pansin, ang pahayag ng presidente ng Rusya tungkol sa kahandaang makipag-usap ukol sa Ukraine ay pangalawa na ngayong linggo. At ito ay sinabi sa gitna ng lumalalang krisis sa supply ng fuel sa bansa dahil sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery. Bago nito, noong Hunyo 23, sinabi ni Putin na handa siyang pag-usapan ang pagtatapos ng labanan batay sa mga kasunduan sa Istanbul. Pati na rin ang mga napag-usapang detalye na tinalakay sa Anchorage at ang aktual na sitwasyon sa lupa. Binigyang diin niya na ang pag-atake ng Ukraine sa sibilyang infrastruktura ay hindi makakaapekto sa nangyayari sa frontline. CP kay Putin, lahat ng ginagawa ngayon ay para lumikha ng paborableng kondisyon para sa sarili sakaling magsimula o ipagpatuloy muli ang naputol na usapang pangkapayapaan sa inisyatiba ng Ukraine mula sa malalakas na posisyon. Ibig sabihin, isang kalbong kapalpakan. Malinaw na nauunawaan ni Vladimir Putin kung ano ang nangyayari. Ngunit matagal ding tiniyak ni Putin sa mga Ruso na walang anumang seryosong epekto sa kanila mula sa mga pag-atake ng mga Ukrainian na drone. Sabi niya, oo, may tinatamaan minsan sa refinery pero agad naming nire-repair mga 10 minuto lang at gumagana na ulit ang planta. Pero noong nakaraang araw, inamin din ni Putin, totoong kulang na talaga ang gasolina. Inamin ni Vladimir Putin noong linggo ng gabi na nagkaroon ng hindi critical na kakulangan sa supply ng gasolina at sinabi niyang may espesyal na task force na tumututok para matayak ang sapat na supply sa buong bansa. Noong isang linggo, sabi ni Putin walang problema, pero ngayon may espesyal na task force na. Narito ang sinabi niya. Tungkol sa mga pag-atake sa critical, sa napakahalagang infrastruktura sa pangkalahatan at lalo na sa enerhiya, syempre, ang mga pag-ataking ito sa ating mga infrastruktura ay nadudulot ng mga problema. Malinaw ito. Sa ngayon, nakikita natin ang ilang kakulangan, pero hindi ito critical, sasabihin ko ngayon. May mga gawain dito na kailangan lutasin at tinalakay namin ito ng mga kasamahan ko ngayon. Unang gawain ang mabilis at malakihang pagpapalawak ng produksyon ng mga pinakakailangang kagamitan sa depensang panghipapawid. Tulad ng sinabi ko na may pinsala pero ang lahat ng nasirang mga bagay ay mabilis na naibabalik at ang mga lumalabas sa problema ay hindi naman critical. Maayos at matatag ang takbo ng lahat at may malaking reserbang kapasidad pa. Nagpulong si Putin noong linggo para tiyakin ang supply ng fuel sa lokal na merkado at iginiit na dapat bawasan ng Russia ang epekto ng pag-atake ng Ukrainian drone sa mga pasilidad ng langis na isa sa mga sanhi ng kakulangan. Kamakailan lang sinabi ni Putin na walang pinsalang dulot ang mga Ukrainian drone at ligtas ang lahat dahil sa air defense, kaya protektado ang mga Ruso. Ayan, kahit may tama, parang kagat lang ng lamok at walang mas malala. Ngayon naman, si Putin ay nagsabi ng ganito at ito ay CP. Pakinggan ninyo, alam ninyong mabuti na may mga problema pa rin para sa mga motorista at sa mga negosyo.
May pila rin sa gasolinahan at hindi laging available ang kinakailangang klase ng gasolina. Inuulit ko lang ang sinabi ko kanina. Ang isang karaniwang Ruso, kagaya ni Putin, ay nagsasabi muna ng walang kahihiyan, walang anumang epekto, guni-guni lang ninyo yan, walang kakulangan. Kapag nahuli na siya at lumabas ang totoo, sasabihin niya, kaya naman, halata naman, may mga problema talaga. Ganito, ikumpara mo lang sa sarili mo ang dalawang uri ng pananalita. Si Putin isang linggo nang nakalipas ay nagsabing, walang problema, si Putin na yon. Sabi ni Putin, anong ibig mong sabihin? Maliwanag na may mga problema, nakikita nyo rin naman yon. Anong klaseng tanong ang tinatanong nyo sa akin? Pansinin nyo rin, ito ay sinabi ng presidente ng bansang karaniwang tinatawag na gasolinahan. Mga Ruso, sigurado ba kayong ayon sa plano ang inyong digmaan? Sa huli, iniulat ni Putin na ang Federasyon ng Rusya ay kasalukuyang gumagamit na ng mga estratehikong reserba ng gasolina na sa ngayon ay umaabot sa 1.7 milyong tonelada. At idinagdag pa niya na pinag-aaralan din ang posibilidad ng pagbabawal sa pag-export hindi lang ng gasolina kundi pati na rin ng diesel. At ngayon, ang mga pangunahing kandidato bilang tagapagtustos ng fuel sa Rusya ay ang China at India na bumibili ng langis mula sa Rusya. Pero ang problema ay mas mahal ang fuel mula sa malalayong bansa kumpara sa supply mula sa mga tagagawa sa Rusya. Ayon sa Reuters, noong Hunyo, bumaba ng 25% ang produksyon ng fuel sa Rusya kumpara sa nakaraang taon at ngayon ay 20% ang kulang sa lokal na pangangailangan. At tungkol sa pag-aangkat, wala talagang kahit sino na nag-uusap tungkol dito. Sa pinakamalalaking oil refinery, isa lang sa Rusya ang di tinamaan ng pag-atake nitong 2 buwang nakalipas at patuloy na gumagana sa buong kapasidad. Ito ay ang Omsk na oil refinery na may kapasidad na 22 milyong tonelada kada taon. Para sa akin, alam ng depensa ng Ukraine kung kailan at paano tatamaan ng planta. At sa gitna nito, tiniyak na yon ni Vladimir Putin na handa siyang makipag-usap tungkol sa Ukraine at sinabi pa niya na nagbigay ang Ukraine ng panukalang pangkapayapaan sa kanya. Ayon sa kanya, iminungkahi ng Ukraine sa Russia na itigil ang malalayong pag-atake sa teritoryo ng isa't isa at ituon ang labanan sa harapan, sipi mula kay Putin. Malinaw kung bakit ginagawa ang panukalang ito dahil mas malakas, ramdam at direktang mapanira ang ating mga ganting atake sa loob ng Ukraine. Agad kong sasabihin si Vladimir Putin ay sinungaling na mapagkunwari kapag sinasabi niyang gumaganti siya ng mga atake. Ang tanging maaring gumanti ng mga atake sa sitwasyong ito ay ang Ukraine lamang dahil ang nagsimula ng digmaan ay ang Russia. Ang Russia mismo ang nagpasimula ng digmaang ito. Ang Russia mismo ang umatake sa Ukraine. Ang Russia mismo ang unang naglunsad ng mga atake laban sa Ukraine. Lahat ng atake mula Ukraine papuntang Russia ay ganting atake. Samantalang ang mula Russia sa Ukraine ay agresyon, hindi ito ganting atake. Ayon din sa kanya, ang Kiev ay nagmungkahi na limitahan ang mga labanan sa 4 na teritoryong sinakop ng Russian Army, Donetsk, Luhansk, Kherson at Zaporizhia na mga rehiyon. O di umano, gusto ng Ukraine na iurong ang tropa nila mula Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Kherson at abot pa mula sa mga rehiyon ng Kharkiv at Sumy, pati na sa ilang bahagi ng hangganan ng estado, ililipat ang mga unit sa 4 na nabanggit na rehiyon ayon kay Putin. Pero ayon sa Kalbong Pandap, hindi papayag ang Russia sa ganon at kinumpirma niya na hindi nagbago ang kanyang mga plano. Sabi niya, kailangan naming palayain ang Donbas at Novorossiya. At dito, nakakatawa marinig kung paano muling sinabi ni Vladimir Putin na wala talagang epekto ang lahat ng mga pag-atake ng Ukraine sa loob ng Russia. Narito pa ang isa niyang sinabi. Nagdudulot ng problema at kakulangan sa fuel ang mga pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine sa infrastruktura ng Russia. Mabilis na naibabalik ang nasirang pasilidad at maayos gumagana ang lahat sa atin. Ang mga pag-atake saan man tumama ay hindi nakakapekto sa sitwasyon sa harapan o linya ng labanan. At para paniwalaan ng lahat na talagang nananalo ang Rusya, si Vladimir Putin ay nag-imbento ngayon ng kung anong pagkubkub sa mga unit ng sandatahang lakas ng Ukraine. Sa lugar ng Stary Oskol, tandaan ninyo ang pangalang ito. Mukhang inanunsyo na rin niya ang mga labanan malapit sa Belgorod.
Tumugon ang mga sundalong Ukrainyano sa ganitong pahayag ni Vladimir Putin at sinabi ng mga sundalo na sa kasalukuyan, kumbaga, nagtatrabaho pa lang sila sa pagsulong sa direksyong ito. Sarkastiko ito? Malalaman nyo kung bakit. Pekang balita na naman mula sa Kremlin ang tungkol sa pagkukubkob sa mga sandatahang lakas ng Ukraine sa Stary Oskol. Kasi ang mga Ruso medyo tanga, di nila sisiyasatin ang impormasyon. At sa pahayag ng sandatahang lakas ng Ukraine, nakasaad CP. Naniniwala kaming mas alam ng leader ng Federasyon ng Rusya ang kakayahan ng kanyang tropa kaysa sa amin, kaya tingin namin na ang pahayag niya ukol sa labanan sa Stary Oskol ay paunang anunsyo mula sa kanya. Dito, ang kinutukoy ay ang pahayag ni Vladimir Putin na di umano'y halos naharang na ng mga sundalong Ruso ang grupong Ukrainian sa kaliwang pampang ng ilog Stary Oskol. At sa katotohanan, wala talagang ilog na may ganong pangalan sa totoong buhay. Ang Stary Oskol ay isang lungsod sa Belgorod Oblast ng Russian Federation na matatagpuan mahigit 100 kilometro ang layo mula sa hangganan ng Ukraine. Malamang, napagkamala ng pinuno ng Kremlin ang lungsod na iyon at ang ilog Oskol sa Kharkiv Oblast kung saan patuloy ang mga labanan. Sabi ng mga sundalo ng sandatahang lakas ng Ukraine, siguro anunsyo lang ito at na iyon nagtatrabaho kami para makarating sa Stary Oskol. Patuloy pa ring naghahanap ang Kremlin ng paraan para muling makipagnegosasyon kay Donald Trump upang hadlangan ang mga pag-atake ng Ukraine sa Russia. Dito, sinusubukan ni Vladimir Putin gamitin ang Belarus at si Lukashenko bilang alas. Paalala, dating umalis si Lukashenko sa Belarus at nalaman na nagpalipa siya ng gabi kay Vladimir Putin sa tirahan nito sa Valdai. Napakalihim nilang nag-usap ng sarilinan buong gabi. Hindi pa rin inilabas ang detalye ng pagkikita nila. Walang pahayag tungkol sa lihim na pagpupulong noong gabi. Sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na nag-usap ng ilang oras ng sarilinan ang dalawang matandang diktador. Nagsimula sa gabi, natulog at ipinagpatuloy ang pag-uusap kinabukasan. Ipinaalala ko na bago ang gabing pagpupulong, sinabi ni Lukashenko kay Ambassador Grislov ng Russia na huwag idamay ang Belarus sa digmaan. Dagdag pa niya, sinasabi niyang tinanggap niya sa Minsk ang mga kinatawan ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine bago pumunta kay Putin sa Valdai. Ngayon, may mga balitang maaring gawing tagapamagitan si Lukashenko sa pagitan ng Kyiv at Moscow. Ngayon, tumanggi si Dmitry Peskov na sagutin kung si Alexander Lukashenko ang channel ng komunikasyon sa pagitan ng Ukraine at Russia kahit kamakailan lang ay nagkaroon siya ng pagpupulong sa kinatawan ni Zelensky sa Minsk. Narito ang CP mula kay Peskov. Para gumana at magpatuloy ang mga umiiral na channel na ito, kailangan manatili silang lihim, kailangan manatili silang hindi pampubliko, kaya hindi ko sasagutin ang inyong tanong. Ang usapin sa Ukraine ay napag-usapan sa di formal na pulong ni Putin at Lukashenko sa Valdai noong Biyernes at Sabado. Mukhang personal din itong nasaksihan ni Peskov. Sumunod si Lukashenko. Mukhang personal niya itong nasaksihan. Pagkatapos, biglang nawala si Lukashenko sa radar ng tuluyan. Noong linggo, biglang nawala si Lukashenko at di alam kung saan siya napunta. At ngayon, Hunyo 29 ang diktador ng Belarus na si Alexander Lukashenko ay nakita sa China. Sa Beijing, nakipagkita siya kay Xi Jinping, pinuno ng China. Kaninang umaga, lumapad ang eroplano ni Lukashenko sa pangunahing paliparan ng Beijing, Chengdu. Sinimula ng diktador ng Belarus ang opisyal na pagpupulong kay Xi Jinping ng China. Antukin. Nilarawan si Lukashenko na antukin. At ngayon, sinabi ni Xi Jinping na ayon sa kanya, kasalukuyang nararanasan ng ugnayan ng China at Belarus ang makasaysayang rurok nito. Sinabi ni Lukashenko na pinahahalagahan niya ang positibong pagtatasa ng relasyon ng Minsk at Beijing at mag-uusap sila ng lider ng China tungkol sa pandaigdigang kooperasyon.
Lumipad ako mula sa paligid ng Moscow papunta rito. Nagkaroon kami ng mga kasunduan ni Pangulong Putin at pagkatapos noon, ako ay lumipad papuntang Beijing. Chungbay Liangqua. Ang China at Belarus ay matibay na magkaibigan at pinapalago namin ang malawakang estratehikong pakikipag-partner. Sa Belarus, itinayo natin ang Great Stone kasama kayo. Nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong suporta nitong mga taon, kasunod ng inisyatiba para sa pag-unlad at kooperasyon ng industriya ng dalawang bansa. Sa lahat ng aspeto ng pag-unlad ng ekonomiya, ginagamit ng Belarus ang inyong mga teknolohiya at kami ay nasisiyahan sa antas ng mga teknolohiyang ito. At dito lumilitaw ang pakiramdam na lahat na malalakas na pampublikong pahayag ni Lukashenko kay Gryzlov na hindi dapat idawit ang Belarus sa digmaan ay isa lamang palabas o isang teatrikal na pagtatanghal. Maaring tunungan ng Sina ang Belarus na magtayo ng produksyon ng armas sa kanilang teritoryo na gagamitin ng hukbong Ruso. Dito may ikukwento ko sa inyo. Ang pinakamalinaw na halimbawa ng malapit at technological na kooperasyon sa China ay ang Belarusian na multiple launch rocket system na Polones. Sinasabing eksklusibong lika ng Belarus ang sandatang ito ni Lukashenko, pero totoo, missile ng China ang gamit at launcher lang ang ikinakabit sa chassis na gawa sa Belarus. Sa madaling salita, Chinese talaga ang sistemang ito na ginamit lang sa Belarusan na gulong. Mas delikado pa para sa Ukraine ang kasunod. Sa mga nakaraang taon, ang industriyang militar ng Belarus ang nagtuon ng pansin sa pagpapaunlad ng mga teknolohiyang walang piloto, mga kagamitan para sa elektronikong pakikidigma at mga drone na pangharang. Sa Chinese-Belarusian Industrial Park na Great Stone, may mga joint project sa paggawa ng unmanned system, electronics at targeting complex. At nangyayari ito ngayon. Ang Belarus kasama ang China ay sinusubukang magtayuan ng produksyon ng mga drone na pangharang sa teritoryo ng Belarus upang epektibong labanan ang mga pag-atake ng drone ng Ukraine sa Moscow. Maaring konektado ang lihim na pagbisita ni Lukashenko kay Putin at pagkatapos kay Xi Jinping. Mukhang plano ng Kremlin na isali ang Belarus sa digmaan sa ganitong paraan. Magtayo ng produksyon ng armas, lalo na mga drone na pangharang sa teritoryo ng Belarus, bilang patunay na hindi aatakehin ng Ukraine ang mga umano'y pabrika ng Belarus. Pero sa ngayon, nagsimula ng magkaparanoia si Putin. Totoong mas natatakot ng Pangulong Ruso para sa sarili niyang balat. Ipinahayag na muli pinalaki ni Vladimir Putin ang Central Staff ng Federal na Serbisyo para sa proteksyon, ika-4 na beses simula ng digmaan. Ayon sa bagong kautusan ni Vladimir Putin, ang pinakamataas na bilang ng mga empleyadong sibilyan sa Central Staff ng FSO ay dapat tumaas mula sa kasulukuyang 785 hanggang 812 na tao. Ang federal na serbisyo para sa proteksyon ay responsabale sa seguridad ng mga pinakamataas na opisyal ng bansa tulad ni Pangulong Vladimir Putin, punong ministro at kanilang pamilya. Noong una, may mga impormante ang nagsabi sa Financial Times na nitong mga nakaraang buwan, biglang pinaigting ng serbisyo ang mga hakbang sa seguridad sa paligid mismo ni Vladimir Putin. At ayon sa kanila, lumaki ang pangamba sa Kremlin na maaring maging target si Putin ng isang tangkang pag-atake, lalo na damit ang mga drone o sa gitna ng isang tangkang kudeta. Lalong natakot si Putin matapos arestuhin ng mga sundalong Amerikano ang presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro. Noon ay binawasan niya ang lahat ng kanyang mga pagbisita at naging mas maigpit pa ang pagsusuri sa mga taong nakikipagkita sa kanya. Sa opisyal na pagbisita ni Vladimir Putin sa Kazakhstan noong huling bahagi ng Mayo, sinamahan ang convoy niya ng armored na sasakyan na may pwesto sa bubong para sa machine gunner, sasakyang may electronic warfare system at helicopter. Ibig sabihin, natatakot talaga si Vladimir Putin na baka tamaan ng drone ang kalbong ulo niya. Gayun din, si Putin at pamilya niya ay hindi na bumibisita sa mga bahay nila sa Moscow at Valdai, mas gusto na nila ang mas tagong lugar. Ilang linggo silang nanatili sa mga bunker, pati sa Karaganda at Krasnodar Krai. Ayon sa mga source ng Financial Times, hindi lang kay Vladimir Putin limitado ang karagdagang seguridad.
Inutusan ng FSO na higpitan ng seguridad ng 10 matataas na general ng Ministry of Defense, kabilang ang 3 deputy ng hepe ng General Staff na si Valery Gerasimov na dati lang ang tanging opisyal militar na may ganitong proteksyon. Ginawa ang mga hakbang na ito bilang tugon sa sunod-sunod na tangkang pagpasla ng espesyal na serbisyo ng Ukraine sa mga general ng Russia. Pero hindi dyan natatapos. Naalala nyo ba ang kwento ng okupanteng Ruso na naghahanda ng rebellion laban sa Moscow? Kaya nga, ang Russian na mananakop na si Alexander Lunin na nag-record ng video na mensahe kay Vladimir Putin na may babala tungkol sa banta ng military na rebellion ay inaresto dahil sa paratang ng pagpapakita ng ekstremistang at pansin, Nazi na simbolo. Higit pa dyan, sa kabila ng lahat ng pahayag ng kanyang asawa na di umano'y pumunta siya sa Moscow, nalaman na noong Hunyo, 27 ay niliti si Alexander Lunin sa Rososhansky District Court ng Voronezh Region. Noong una, nag-record ng video ang asawa ng mabangis na mananakop na si Lunin at sinabi niyang noong gabi ng Hunyo 27 ay siniyasat ang kanilang bahay sa baryo ng Lizinovka sa rehiyon ng Voronezh. Anya, kinuha ng pulis ang computer, flash drive, laptop at iba pang gamit. Wala si Lunin sa bahay at may nakipag-ugnayan daw sa kanya. Inimbitahan ng administrasyon ni Pangulong Putin si Lunin sa isang pagpupulong sa Moscow. Ngayon, umalis na siya papuntang Moscow at hindi na makontak. Pagkatapos nito, binura ng asawa niya lahat ng video sa social media. At ngayon, lumabas na ang rebelde na ito ay kinasuhan lang dahil sa pagpapakita ng simbolo ng Nazi. Ironiko, di ba? Yung okupanteng Ruso na pumunta sa Ukraine na kunyari ay lalaban sa mga Ukrainian na Nazi, sa korte ng Russia mismo ay inakusahan ng pagiging Nazi. Ganyan ang nangyari. Diyan mo makikita ang tunay na ugali ng mga Ruso, api-apihan at duwag. Paalala, inilabas ni Lunin ang pahayag niya kay Putin noong Hunyo 25. Ikinuwento niya ang paggamit ng pamunuan ng torture at karahasan laban sa mga sundalo dahil sa pagtanggi nilang sundin ayon sa kanya, mga hangal na utos at ibigay ang sarili nilang pera sa pamunuan. Nagbanta si Lunin na kung di siya makakausap ni Pangulong Putin at di papayagang magsalita sa telebisyon, itututok ng hukbo ang mga armas sa Kremlin. At sa oras ng pag-record ng episode na ito, umabot na sa 18 milyong views ang kanyang video sa social media na Instagram. Pero walang naganap na pag-aaklas syempre. Bakit? Dahil uulitin ko, ang mga Ruso ay mga duwag at sunod-sunuran. Sa Russia, nagsimula silang magsagawa ng malawakang paghahanap sa mga saboteur na Ukrainian. Sa Murmansk na rehiyon, sinimulan nilang inspeksyonin ang lahat ng sasakyan sa pambansang kalsada RR21 patungong Kabisera. Pagpasok sa rehiyon, pinutol nila ang komunikasyon at internet. Kinumpirma ng Murmansk na operatibong tanggapan noong Lunes ng umaga ang malawakang inspeksyon at sinabing sinusuri ang lahat ng pumapasok sa riyon. Sarado ang mga kalsada, hindi lang isa kundi ilan pa at dahil dito ay napakahaba ng mga pila. Noong Hunyo 27, nagbabala ang mga otoridad ng Murmansk sa mga naninirahan malapit sa Finland at Norway ukol sa aktibidad ng mga dayuhang grupong paniniktik at sabotahe. Sa totoo lang, natakot ang Kremlin na maulit ang operasyon ng Ukraine na tinatawag na Pautina kung saan ang mga drone na itinago sa mga truck ay umatake sa mga estratehikong base ng militar ng Russia, kabilang ang base ng eroplano sa Olenia sa mismong Murmansk na reyon. At ngayon, nalaman na ang mga atomikong submarino ng hilagang fleet ng Rusya sa Murmansk na reyon ay tinakpan ng mga anti-drone na lambat. Natatakot si Putin, natatakot talaga. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok, ang inyong opinyon at mga konklusyon, isulat ninyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, alam ninyo na kung paano ito gawin, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa inyong suporta. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.